Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nagkita-kita sa araw na ito sa simula ng isang bagong linggo sa umaga ng Lunes, 2 ng Marso. Naway sumasa inyo ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang walang hanggang pag-ibig ng ating Amang Makalangit. Ako ay labis na masaya na makasama ko kayong muli sa panalangin ito, sa sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa oras ng pagbubukas ng ating mga puso sa Kanya. Ang bawat umaga ay isang pagkakataon, isang regalo, isang biyaya na mula sa kamay ng ating mapagmahal na lumikha. Hindi tayo narito ng walang dahilan, hindi ito pagkakataon lamang, ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa ating buhay. Sa umaga ng Lunes na ito, tayo ay magsisimula ng isang bagong linggong puno ng pag-asa, puno ng mga posibilidad, puno ng mga pagkakataon na makilala siya ng mas malalim. Ako ay nagpapasalamat na kayo ay nandito, na kahit sa gitna ng inyong mga abala, ng inyong mga responsibilidad, ng lahat ng mga bagay na kailangan ninyong gawin, kayo ay naglaan ng oras para sa Diyos, para sa panalangin, para sa pakikipag-ugnayan sa Kanya na siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay at ng lahat ng mga pagpapala. Ngayong umaga gusto kong magpasalamat sa Panginoon para sa buhay na binigay niya sa atin. Maraming tao ang hindi na nagising ngayong araw na ito, pero tayo, sa biyaya ng Diyos, ay nabigyan pa ng hininga, nabigyan pa ng pagkakataon, nabigyan pa ng isang araw upang sambahin siya, upang maglingkod sa Kanya, upang ipakita ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga gawa at ng ating mga salita. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos para sa bawat isa sa inyo, para sa inyong buhay, para sa inyong pananampalataya, para sa inyong pagmamahal sa Kanya. Ang pagpapasalamat ay dapat na maging unang salita na lumalabas sa ating mga bibig tuwing umaga dahil ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng pasasalamat, sa lahat ng parangal. Siya ay mabuti, siya ay tapat, siya ay mapagmahal at siya ay laging kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay sa buhay. Ang tema natin ngayong umaga ay napakahalaga mga kapatid. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-anyaya sa presensya ng Diyos sa ating buhay, sa pagtanggap ng Kanyang gabay, ng Kanyang kapayapaan at ng Kanyang pagliligtas. Maraming tao ang namumuhay na parang wala ang Diyos. Sila ay umaasa sa kanilang sariling lakas, sa kanilang sariling karunungan, sa kanilang sariling kakayahan. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, alam natin na wala tayong magagawa kung wala ang Kanyang presensya. Ang Kanyang presensya ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Ang Kanyang presensya ang nagbibigay ng lakas sa atin sa mga panahon ng kahirapan. Ang Kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng direksyon kung saan tayo dapat pumunta. Kaya, ngayong umaga, tayo ay magsasama-sama upang anyayahan ng Diyos na maging kasama natin hindi lamang ngayong araw na ito, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Gusto natin na siya ay maging sentro ng lahat ng ating ginagawa, ng lahat ng ating mga desisyon, ng lahat ng ating mga pangarap. Ang ating bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 30 at Sikam, Talata 8. Sinasabi dito, titikman ninyo at makikita na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang taong sumasa Kanya. Napakagandang bersikulo ito, mga kapatid, dahil nag-aanyaya ito sa atin na tikman, na maranasan, na makita ng personal na ang Diyos ay mabuti. Hindi ito tungkol sa teorya o sa mga narinig lamang natin mula sa iba. Ito ay tungkol sa personal na karanasan. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos, kapag tayo ay tumitiwala sa Kanya, kapag tayo ay umaasa sa Kanya, makikita natin na siya nga ay mabuti. Makikita natin na ang Kanyang mga pangako ay totoo. Makikita natin na ang Kanyang pagmamahal ay walang kapantay. At sinasabi rin dito na mapalad ang taong sumasa Kanya.
Ibig sabihin, kapag tayo ay pumili na manahan sa Diyos, na gawing kanlungan ng Diyos, na magtiwala sa Diyos, tayo ay magiging mapalad. Hindi mapalad sa paraang pansanlibutan lamang, kundi mapalad sa espiritual na kahulugan, mapalad sa malalim na kahulugan na ang ating kaluluwa ay mapupuno, ang ating puso ay magkakaroon ng kapayapaan, at ang ating spirito ay magiging malakas. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating panalangin, gusto kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin. Kung kayo ay nanonood nito sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, saan man kayo naroroon, gusto kong hilingin sa inyo na maglaan ng oras ngayong umaga na talagang makipag-ugnayan sa Diyos. Huwag lamang manood o makinig, kundi manalangin kasama ko. Isara ang inyong mga mata kung kayo ay nasa ligtas na lugar. Itaas ang inyong mga kamay. Buksan ang inyong mga puso. Hayaan ng Diyos na magsalita sa inyo. Hayaan siya na galawin ang inyong mga puso. Ang sandaling ito ay hindi simpleng programa o aktibidad. Ito ay isang banal na sandali kung saan tayo ay makikipagtagpo sa buhay na Diyos. Kaya naman, maghanda tayo. Tanggalin natin ang lahat ng distraksyon. Ilayo natin ang ating isipan sa mga alalahanin, sa mga problema, sa mga takot, at tumuon tayo sa Diyos lamang. Siya ang karapat-dapat sa ating buong atensyon, sa ating buong puso, sa ating buong kaluluwa. Tayo ay magsisimula ng ating panalangin ngayon, mga kapatid. Hayaan ninyong ang inyong mga puso ay maging handa. Hayaan ninyong ang inyong espiritu ay maging bukas. Ang Diyos ay naghihintay na pakinggan tayo. Ang Diyos ay naghihintay na magsalita sa atin. Ang Diyos ay naghihintay na magpakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya naman, magsimula na tayo sa panalangin na ito, sa pag-anyaya sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Handa na ba kayo? Magkaisa tayo sa pananampalataya, sa pag-asa at sa pag-ibig. Simulan natin ang ating panalangin ngayong Lunes na ito sa pangalan ni Jesus. Ama naming mahal na makalangit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Ama, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat, Ama, dahil binigyan mo kami ng pagkakataong magising ngayong umaga. Maraming tao, Ama, ang hindi na nagising. Maraming tao ang nawala na ang kanilang hininga. Maraming tao ang pumanaw na kagabi. Ngunit kami, Ama, sa iyong walang hanggang awa at habag, ay nabigyan pa ng pagkakataon. Nabigyan pa ng isang araw. Nabigyan pa ng isang pagkakataon na mahalin ka, sambahin ka at maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga. Sinasabi sa Aklat ng Panaghoy ng Jeremias, Kabanata 3, talata 22 hanggang 23, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon ay hindi tayo napuksa, dahil ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Sila'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ama, totoo nga ang salitang ito, ang iyong mga awa at habag ay bago tuwing umaga. Kahit gaano pa karami ang aming mga pagkakamali kahapon, kahit gaano pa karami ang aming mga kasalanan, ang iyong pag-ibig ay nananatiling tapat. Ang iyong kagandahang loob ay nananatiling walang hanggan. Salamat, Ama, dahil hindi mo kami pinabayaan. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Salamat dahil patuloy mong binibigyan ng pagkakataon na magsimula muli, na magbagong buhay, na lumakad ng tuwid sa iyong harapan. Ama, ngayong umaga ng Lunes na ito, 2 ng Marso, kami ay humaharap sa iyo upang kilalanin ang iyong presensya. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay nandito. Ikaw ay kasama namin sa sandaling ito. Sinasabi mo sa iyong salita sa Aklat ng Mateo, Kabanata 20, talata 20, sapagkat saan mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, doon ako nasa gitna nila. Ama, kami ay narito ngayon, nagkakatipon sa iyong pangalan. Kami ay narito upang sambahin ka. Kami ay narito upang purihin ka. Kami ay narito upang kilalanin na ikaw ay Diyos at walang iba pa. Kaya naman, Panginoon,
Hinihiling namin na iyong ipahayag ang iyong presensya sa aming buhay ngayong umaga. Naway maramdaman namin ang iyong kapangyarihan. Naway maramdaman namin ang iyong pagmamahal. Naway maramdaman namin ang iyong kapayapaan na dumarating mula sa iyo. Kami ay nag-aanyaya sa iyo, Panginoon, na maging sentro ng lahat ng aming ginagawa ngayong araw. Nais naming maging kasama ka sa bawat hakbang na aming gagawin. Nais naming marinig ang iyong tinig na gumagabay sa amin sa tamang landas. Nais naming makita ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay, na gumagawa ng mga himala, na nagbubukas ng mga pintuan, na nag-aalis ng mga sagabal. Ama, ang tema ng aming panalangin ngayong umaga ay tungkol sa pag-anyaya sa iyong presensya upang makatanggap ng gabay, kapayapaan at pagliligtas. Panginoon, alam namin na sa mundo na ito tayo ay nahaharap sa maraming hamon. Tayo ay nahaharap sa maraming pagsubok. Tayo ay nahaharap sa mga panahon ng kalituhan, ng takot, ng pag-aalinlangan. Ngunit Ama, nalalaman din namin na kapag ikaw ay kasama namin, walang imposible. Kapag ikaw ay gumagabay sa amin, hindi kami maliligaw. Kapag ikaw ay nagbibigay ng kapayapaan, walang anumang bagay na makakapanggulo sa aming mga puso. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga kami ay humihingi ng iyong presensya. Hindi lang basta presensya na nariyan lamang, kundi aktibong presensya na kumikilos, na gumagawa, na nag-iiba ng mga sitwasyon, na nagbabago ng mga buhay. Panginoon, gusto naming tanggapin ang iyong gabay ngayong araw na ito. Marami sa amin, Ama, ay may mga desisyon na kailangang gawin. May mga pagpili na kailangang harapin. May mga direksyon na kailangang pasyahan. Ama, takot kami na baka pumili ng mali. Takot kami na baka pumunta sa maling daan. Takot kami na baka ang aming mga desisyon ay magdala ng hirap sa amin o sa aming mga pamilya. Kaya naman, Panginoon, kami ay umaasa sa iyo. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 3, talata 5 hanggang 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at tutuwirin niya ang iyong mga landas. Ama, yan ang gusto naming gawin ngayong araw. Nais naming magtiwala sa iyo ng buong puso. Hindi kami umaasa sa aming sariling karunungan dahil alam naming limitado ang aming pag-unawa. Alam naming may mga bagay na hindi namin nakikita. Alam naming may mga pangyayari na lampas sa aming kontrol. Ngunit ikaw, Panginoon, nakikita ang lahat. Alam mo ang simula at ang wakas. Alam mo ang pinakamabuti para sa amin. Kaya naman, gabayan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami kung saan dapat kami pumunta. Ipakita mo sa amin ang tamang daan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong kalooban. Buksan mo ang aming mga tainga upang marinig ang iyong tinig. Ama, hinihiling din namin ngayong umaga ang iyong kapayapaan. Ang mundo ay puno ng gulo, Panginoon. Ang mundo ay puno ng mga balita na nakakatakot. Ang mundo ay puno ng mga pangyayaring nakakabahala. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa kinabukasan. Maraming tao ang takot sa kung ano ang darating. Maraming tao ang hindi makatulog sa gabi dahil sa sobrang alalahanin. Ngunit Ama, sinasabi mo sa iyong salita sa Juan, Kabanata 14, talata 27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng pagbibigay ng sanlibutan ang pagbibigay ko sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni huwag matakot. Panginoon, yan ang kapayapaang hinihiling namin ngayong umaga. Hindi ang kapayapaan na nangagaling sa mundo na temporal at panandalian lamang, kundi ang iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa. Ang kapayapaang mananatili kahit may bagyo. Ang kapayapaang mananatili kahit may problema. Ang kapayapaang mananatili dahil alam naming ikaw ay kasama namin at ikaw ay kumukontrol sa lahat.
Ama, punan mo ng ganitong kapayapaan ang aming mga puso ngayong araw. Alisin mo ang lahat ng takot, alisin mo ang lahat ng alalahanin, alisin mo ang lahat ng stress at tensyon. Palitan mo ito ng iyong kapayapaan na nagmumula sa kaalaman na ikaw ay Diyos at wala nang iba pa. At Panginoon, hinihiling din namin ang iyong pagliligtas. Marami sa amin, Ama, ay nangangailangan ng pagliligtas sa iba't ibang aspeto ng buhay. May mga taong nangangailangan ng pagliligtas mula sa kasalanan, mula sa mga bisyo, mula sa mga masamang gawi. May mga taong nangangailangan ng pagliligtas mula sa sakit, mula sa karamdaman, mula sa mga kondisyon na kumakapit sa kanilang katawan. May mga taong nangangailangan ng pagliligtas mula sa kahirapan, mula sa utang, mula sa mga problemang pampinansyal. May mga taong nangangailangan ng pagliligtas mula sa mga relasyong sira, mula sa mga pamilyang wasak, mula sa mga sitwasyong tila walang solusyon. Ama, ikaw ay manliligtas, ikaw ay tagapagligtas. Sinasabi sa mga gawa, Kabanata 4, Talata 12, at walang kaligtasan sa sino man pa, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao, na sa pamamagitan nito ay dapat tayong mga ligtas. Panginoon, sa pangalan ni Jesus lamang mayroon kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus lamang mayroon pagliligtas. Kaya naman, ngayong umaga, kami ay tumatawag sa pangalan ni Jesus. Kami ay umaasa sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Kami ay naniniwala na sa pangalan ni Jesus, ang mga tanikala ay mababali. Sa pangalan ni Jesus, ang mga sakit ay gagaling. Sa pangalan ni Jesus, ang mga problema ay masusolusyunan. Sa pangalan ni Jesus, ang mga kawalan ay mapupunan. Iligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na sumusubok na sirain ang aming buhay. Ama, ngayong lumalakad kami sa temang ito ng paganyaya sa iyong presensya, nais naming kilalanin ang aming kahinaan bilang mga tao. Ama, alam naming hindi kami perpekto. Alam naming marami kaming mga pagkukulang. Alam naming maraming beses na nabigo kami. Maraming beses na hindi namin ginawa ang iyong kalooban. Maraming beses na pumili kami ng sarili naming landas kaysa sa iyong landas. Ama, hinihingi namin ang iyong kapatawaran. Pinagsisisihan namin ang lahat ng aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang lahat ng mga pagkakataong tumalikod kami sa iyo. Pinagsisisihan namin ang lahat ng mga oras na mas pinili namin ang mundo kaysa sa iyo. Ngunit Panginoon, nakakaalam kami na ikaw ay mapagpatawad. Nakakaalam kami na ang iyong awa ay walang hanggan. Sinasabi sa unang sulat ni Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ama, ipinahahayag namin ngayon ang aming mga kasalanan sa iyo. Inilalabas namin ang lahat ng bagay na nakakahiwalay sa amin sa iyo. At naniniwala kami na dahil tapat ka at matuwid, patatawarin mo kami, lilinisin mo kami, at gagawin mo kaming bago. Panginoon, ngayong umaga, mayroon kaming mga partikular na kahilingan na nais naming dalhin sa iyo. Una, Ama, hinihiling namin na gabayan mo ang bawat isa sa amin sa mga desisyon na gagawin namin ngayong araw. Kung may mga pagpupulong, bigyan mo kami ng karunungang magsalita ng tama. Kung may mga trabaho na kailangang tapusin, bigyan mo kami ng lakas at dedikasyon na gawin ito ng maayos. Kung may mga tao na kailangang makausap, bigyan mo kami ng mga salitang magpapalakas ng loob, magpapagaling ng mga sugat at magdadala ng pag-asa. Pangalawa, Ama, hinihiling namin na protektahan mo kami sa lahat ng kapahamakan. Protektahan mo kami sa mga aksidente. Protektahan mo kami sa mga sakit. Protektahan mo kami sa mga masasamang intensyon ng ibang tao. Ilagay mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak. Takpan mo kami ng iyong dugo.
Pangatlo, Ama, hinihiling namin na palakasin mo ang aming pananampalataya. Maraming beses kaming nanghihina, Panginoon. Maraming beses na nawawala ang aming tiwala. Maraming beses na nag-aalinlangan kami. Ngunit Ama, tulungan mo kami na manatiling matatag. Tulungan mo kami na maniwala kahit hindi pa namin nakikita. Tulungan mo kami na magtiwala kahit hindi pa namin nauunawaan. Ipang-apat, Ama, hinihiling namin na buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa amin. May mga taong naghihintay ng trabaho. May mga taong naghihintay ng promotion. May mga taong naghihintay ng breakthrough. Ama, oras na. Buksan mo na ang mga pintuan na matagal nang sarado. Hayaan mo na kaming makapasok sa mga lugar na inihanda mo para sa amin. Panglima, Ama, hinihiling namin na pagalingin mo ang mga may sakit. Marami sa aming komunidad, marami sa aming mga kaibigan, marami sa aming mga pamilya ang may mga karamdaman. May mga cancer patients, may mga may diabetes, may mga may high blood pressure, may mga may sakit sa puso, may mga may sakit sa bato. Ama, ikaw ay manggagamot. Hipuin mo sila ng iyong kapangyarihan na nagpapagaling. Pang-anim, Ama, hinihiling namin na palayain ang mga nakatatalian. May mga taong alipin ng bisyo, may mga taong alipin ng alak, ng droga, ng sugal, ng pornografya. Ama, punitin mo ang mga tanikala, kalayaan sila sa pangalan ni Jesus. At panghuli, Ama, hinihiling namin na gawing malapit sa iyo ang mga puso ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Maraming tao sa mundo ay nawawala. Maraming tao ay walang pag-asa. Maraming tao ay naghahanap ng kahulugan. Ama, gamitin mo kami upang maabot sila. Gamitin mo kami upang ipakita sa kanila ang iyong pagmamahal. Panginoon, nais naming banggitin ang ilang mga bersikulo mula sa iyong salita na nagpapalakas sa amin ngayong umaga. Sa awit 23:1-3 sinasabi, "Ang Panginoon ay aking pastor, wala akong makukulang. Siya'y pumapahiga sa akin sa sariwang pastulan. Siya'y nangunguna sa akin sa tabi ng mga tubig ng kapahingahan. Kaniyang pinananatili ang aking kaluluwa. Kaniyang pinapanguna ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kaniyang pangalan. Ama, ikaw ang aming pastor. Walang kukulangin sa amin dahil ikaw ay nag-aalaga. Salamat, Panginoon." Sa Isaias 41:10, sinasabi mo, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Panginoon, hawak mo kami. Tinutulungan mo kami. Pinalalakasan mo kami. Salamat, Ama." Sa Filipos 4:6 sinasabi, "Huwag kayong mga balisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na lumalampas sa lahat ng pag-unawa, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Ama, hindi kami mag-aalala. Ibibigay namin sa iyo ang lahat. At naniniwala kami na ang iyong kapayapaan ay pag-iingatan ang aming mga puso. Sa Roma 8:22 sinasabi, "At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagsasama-sama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin." Panginoon, naniniwala kami na kahit ano pang nangyayari sa aming buhay, ikaw ay gumagawa para sa aming kabutihan. Sa 1 Corinto 5:7 sinasabi, "Sapagkat tayo'y lumalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin." Ama, tulungan mo kaming lumakad sa pananampalataya kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Ama, ngayong umaga kami ay nangangako sa iyo. Nangangako kami na susundin namin ang iyong mga utos. Nangangako kami na magiging tapat kami sa iyo. Nangangako kami na hindi kami tatalikod sa iyo kahit ano pang hamon ang dumating. Nangangako kami na ipagmamalaki namin ang iyong pangalan. Nangangako kami na magiging mga saksi kami para sa iyo.
nangangako kami na ang aming buhay ay magiging patotoo ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal, ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na tuparin ang mga pangakong ito. Bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng determinasyon, bigyan mo kami ng grace na kailangan namin upang maging matapat sa iyo. At ngayon, Ama, nais naming magkaroon ng oras ng intercessory prayer. Nais naming manalangin para sa iba sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi lang para sa sarili namin ang aming pananampalataya. Tayo ay tawag na maging mga intercessors, na maging mga tulay sa pagitan ng langit at lupa, na dalhin sa iyo ang mga pangangailangan ng iba. Una, Ama, nais naming manalangin para sa aming mga pamilya. Panginoon, ang pamilya ay iyong ideya. Ikaw ang lumikha ng institusyon ng pamilya at alam namin na ang plano ng kaaway ay wasakin ang mga pamilya, hatiin ang mga mag-asawa, paghiwalayin ng mga magulang at anak, sirain ang mga relasyon sa pagitan ng mga kapatid. Ngunit Ama, ngayong umaga, kami ay tumitindig para sa aming mga pamilya. Iginagawad namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ang aming mga asawa, Panginoon, pagpalain mo sila, protektahan mo sila, gabayan mo sila sa kanilang mga responsibilidad. Kung may mga away o hindi, pagkakaintindihan sa pagitan namin, Panginoon, pagalingin mo. Ituro mo sa amin kung paano magmahalan ng tapat, ng wagas, ng walang kondisyon. Ang aming mga anak, Panginoon, bantayan mo sila. Ingatan mo sila sa lahat ng kapahamakan. Ituro mo sa kanila ang iyong mga daan. Hayaan mo silang lumaki na may takot sa iyo, may pagmamahal sa iyo, may paggalang sa iyo. Protektahan mo sila sa lahat ng masasamang impluensya. Protektahan mo sila sa mga kaibigan na hihila sa kanila pababa. Protektahan mo sila sa droga, sa alak, sa lahat ng bisyo. Ang aming mga magulang, Panginoon, kung sila ay nabubuhay pa, pagpalain mo sila ng mahabang buhay, ng mabuting kalusugan, ng kapayapaang espiritual. Gantimpalaan mo sila sa lahat ng sakripisyo na ginawa nila para sa amin. Kung sila ay pumanaw na, Panginoon, salamat sa mga alaala na iniwan nila. At para sa aming mga kapatid, mga pinsan, mga tito, mga tita, buong angkan, Panginoon, pagpalain mo silang lahat. Dalhin mo sila lahat sa kaligtasan. Hayaan mo silang lahat na makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Ama, manalangin din kami para sa mga pamilyang wasak, para sa mga mag-asawang naghihiwalay, para sa mga batang lumalaki na walang ama o ina, para sa mga pamilyang pinagdudulot ng karahasan, ng pang-aabuso, ng kahirapan. Panginoon, makialam ka. Magdala ka ng pagbabago, magdala ka ng kaligtasan, magdala ka ng pagpapanumbalik. Pangalawa, Ama, nais naming manalangin para sa kalusugan. Panginoon, maraming tao sa aming paligid ang may mga sakit. Maraming tao ang umiiyak sa gabi dahil sa sakit ng katawan. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa mga resulta ng medical tests. Maraming tao ang nasa mga ospital, nalilitis ang buhay. Ama, ikaw ay El Shaddai, ang Diyos na sapat. Ikaw ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Ngayong umaga, kami ay humihiling ng iyong divine healing. Para sa lahat ng may cancer, Panginoon, hawakan mo sila. Hayaan mo ang mga malignant cells na mamatay. Hayaan mo ang mga tumor na lumaki. Ibigay mo sa kanila ang complete healing sa pangalan ni Jesus. Para sa lahat ng may heart disease, Panginoon, normalizing mo ang kanilang blood pressure. Palakasin mo ang kanilang puso. Alisin mo ang mga blockages. Para sa lahat ng may diabetes, Panginoon, i-regulate mo ang kanilang blood sugar. Pagalingin mo ang kanilang pancreas. Para sa lahat ng may kidney problems, Panginoon, i-restore mo ang normal function ng kanilang kidney. Para sa lahat ng may sakit sa utak, sa liver, sa lungs, sa kalinuman ng buto, sa kahit ano pang parte ng katawan, Panginoon, ipahid mo ang iyong kamay na nagpapagaling.
At hindi lang pisikal na sakit, Panginoon, kundi pati na rin ang emotional at mental health issues. Maraming tao ang may depression, anxiety, trauma, PTSD. Ama, pagalingin mo din ang kanilang kalooban. Dalhan mo sila ng peace of mind. Alisin mo ang lahat ng dark thoughts. Palitan mo ng pag-asa, ng joy, ng excitement sa buhay. Pangatlo, Ama, nais naming manalangin para sa deliverance, para sa kalayaan. Maraming tao, Panginoon, ang nakatali. May mga taong alipin ng alak. Tuwing gabi, kailangan nilang uminom. Hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Ama, punitin mo ang tanikala ng alkoholismo. May mga taong alipin ng droga. Nasira na ang kanilang buhay dahil dito. Nawalan na ng trabaho, nawalan na ng pamilya, nawalan na ng dignidad. Ama, palayain mo sila. Dalhin mo sila sa rehabilitation. Dalhin mo sila sa oras ng healing. May mga taong alipin ng sugal. Naubos na ang kanilang pera, napuno na ng utang ang kanilang buhay, nasaktan na ang kanilang pamilya. Ama, pigilan mo sila, itakwil mo ang spirito ng addiction. May mga taong alipin ng pornography, ng sexual immorality. Nasira ang kanilang kaisipan, nasira ang kanilang view sa relasyon. Ama, linisin mo ang kanilang isipan, i-restore mo ang kanilang purity. May mga taong alipin ng galit, ng bitterness, ng unforgiveness. Puno ng hinanakit ang kanilang puso. Hindi nila mapatawad ang mga taong nakagawa ng mali sa kanila. Ama, tulungan mo silang magpatawad. Alisin mo ang sama ng loob. Palitan mo ng pag-ibig. Ama, para sa lahat ng taong nakatali, kahit anong uri ng pagkakatali yan, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ngayong umaga ang kalayaan. Ipinapahayag namin ang pagkakapatumba ng mga tanikala. Ipinapahayag namin na sila ay malaya na. Dahil sinasabi sa Juan 8:36, kaya kung palalayain kayo ng anak, tunay ngang malaya kayo. Pangapat, Ama, nais naming manalangin para sa mga specific situations na kinakaharap ng mga tao. May mga taong walang trabaho, Panginoon. Matagal na silang nag-a-apply pero palaging rejected. Ama, buksan mo ang tamang pintuan para sa kanila. Dalhin mo sila sa mga kumpanyang magbibigay ng pagkakataon sa kanila. May mga taong may trabaho pero napakaliit ng sahod. Hindi sapat para sa pangangailangan ng pamilya. Ama, itaas mo ang kanilang sahod. Bigyan mo sila ng promotion. Bigyan mo sila ng increase. May mga taong may business pero hindi umuusad. Walang customers, walang sales, puro gastos. Ama, pagpalain mo ang kanilang negosyo. Dalhan mo ng mga customers. Pagbutihin mo ang kanilang products at services. May mga taong lubog sa utang. Hindi na nila alam kung paano babayaran. Bawat buwan, tumataas pa. Ama, magbigay ka ng financial miracle. Magpadala ka ng tulong mula sa mga hindi inaasahang sources. May mga estudyante na nahihirapan sa pag-aaral, hindi makaintindi ng lessons, takot sa exams. Ama, bigyan mo sila ng wisdom. Bigyan mo sila ng focus. Bigyan mo sila ng good grades. May mga taong naghahanap ng life partner, gusto na nilang mag-asawa pero wala pa. Ama, kung oras na, dalhan mo sa kanila ang tamang tao, ang tao na mo sa kanila, ang tao na magiging blessing sa kanilang buhay. May mga taong may mga kaso sa korte, may mga legal battles. Ama, panigan mo sila. Bigyan mo sila ng justice. Bigyan mo sila ng favor sa harap ng judges at lawyers. May mga taong may conflict sa trabaho, sa kapitbahay, sa pamilya. Ama, magdala ka ng reconciliation. Magdala ka ng peace. Magdala ka ng healing sa mga relasyon. Panglima, Ama, nais naming manalangin para sa aming bansa. Panginoon, ang Pilipinas ay bansang mahal mo. Ang Pilipinas ay bansang may malalim na roots ng Christianity. Ngunit, Ama, maraming problema ang aming bansa. May corruption sa gobyerno. May poverty sa mga mahihirap. May crime sa mga kalye. May droga sa mga komunidad. Ama, makialam ka sa aming bansa. Ilagay mo ang mga tamang tao sa posisyon ng pamumuno. Ang mga taong may takot sa iyo.
ang mga taong may integridad, ang mga taong nag-aalaga sa bayan at hindi sa sariling bulsa. Ama, protektahan mo ang aming bansa mula sa natural disasters, mula sa mga bagyo, lindol, baha, sunog. Protektahan mo mula sa terorismo at mula sa away na pandaigdig. Pagpalain mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng trabaho ang mga Pilipino. Hayaan mo kaming umunlad bilang bansa. At higit sa lahat, Ama, magdala ka ng spiritual revival sa Pilipinas. Hayaan mo ang mga puso ng mga Pilipino na bumalik sa iyo. Hayaan mo silang makilala ka bilang kanilang Panginoon. Gawin mo ang Pilipinas na isang bansang tunay na sumasamba sa iyo. Pang-anim, Ama, nais naming manalangin para sa church, ang iyong body. Panginoon, ang church ay iyong bride. Ang church ay iyong minamahal. Ngunit, Ama, maraming challenges din ang church ngayon. May division, may away-away, may false teachings, may worldliness na pumapasok. Ama, linisin mo ang iyong church. I-revive mo ang iyong church. Dalhan mo ng genuine revival na hindi galing sa tao kundi galing sa iyo. Palakasin mo ang mga pastors at church leaders. Bigyan mo sila ng wisdom na pangunahan ang mga tao sa tamang direksyon. Protektahan mo sila mula sa temptation. Protektahan mo sila mula sa pride. Bigyan mo sila ng humble hearts na tunay na naglilingkod sa iyo. Para sa mga miyembro ng church, Ama, dalhan mo sila ng mas malalim na intimacy sa iyo. Huwag mo hayaang maging religious activities lamang ang kanilang faith, kundi tunay na relasyon sa iyo. Pagpalain mo ang bawat ministry ng church, ang worship team, ang Sunday school, ang youth ministry, ang outreach programs. Gamitin mo ang bawat isa para sa iyong kaluwalhatian. Pangpito, Ama, nais naming manalangin para sa mga taong hindi pa sumasampalataya, para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, para sa mga taong naliligaw, para sa mga taong walang pag-asa. Panginoon, mahirap para sa amin na isipin na may mga taong mamamatay nang hindi ka nakilala. May mga taong pupunta sa eternal separation sa iyo. Ama, hindi mo naman yan gusto. Sinasabi sa 2 Pedro 3:9 na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya tungkol sa pangako, gaya ng iniisip ng iba na pagpapabaya, kundi siya ay mahinahon sa atin na hindi ibig na mapahamak ang sinuman, kundi ibig na ang lahat ay magsisisi. Ama, yan ang iyong puso. Gusto mong lahat ay maligtas. Kaya naman, Panginoon, gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming buhay upang maging witness. Gamitin mo ang aming testimonies upang maabot ang iba. Bigyan mo kami ng boldness na mag-share ng gospel. Bigyan mo kami ng opportunities na makausap ang mga taong kailangan ng iyo. At para sa mga taong makinig, Ama, buksan mo ang kanilang mga puso. Tanggalin mo ang blindness. Tanggalin mo ang hardness. Hayaan mo silang makita ang totoo. Hayaan mo silang maramdaman ang iyong pagmamahal. Hayaan mo silang tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pangwalo, Ama, nais din naming manalangin para sa aming community dito sa channel na ito. Panginoon, salamat sa bawat tao na nanonood. Salamat sa bawat tao na sumusuporta. Salamat sa bawat tao na nagsasari ng videos. Ama, pagpalain mo sila ng sobra-sobra. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho. Pagpalain mo ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ang channel na ito ay hindi lamang tungkol sa content, kundi tungkol sa tunay na spiritual growth. Hayaan mo na sa pamamagitan ng mga videos na ito, ang mga tao ay lumalaking mas malapit sa iyo. Ang kanilang faith ay tumitibay. Ang kanilang pag-ibig sa iyo ay lumalalim. Gamitin mo, Panginoon, ang platform na ito para sa iyong kaluwalhatian, para maraming tao ang makakilala sa iyo, para maraming buhay ang mabago, para maraming kaluluwa ang maligtas. At ngayon, Ama, pagkatapos naming manalangin para sa iba, nais naming bumalik sa mas praktikal na aspeto ng ating panalangin. Nais naming manalangin tungkol sa provisyon at sa trabaho. Panginoon, alam mo ang aming mga pangangailangan.
Alam mo na tayo ay nabubuhay sa mundo na kailangan ng pera, kailangan ng resources, kailangan ng material things. At sinasabi mo sa iyong salita sa Filipos 4:19, "At ang aking Diyos ay pupunan ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Ama, naniniwala kami sa pangakong ito. Naniniwala kami na ikaw ay provider. Ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Kaya naman, ngayong umaga, kami ay humihingi ng provisyon. Para sa lahat ng kumakalamang tiyan dahil walang pagkain, Ama, magbigay ka ng pagkain. Para sa lahat ng nag-aalala kung paano babayaran ng bills, ang renta, ang tubig, ang kuryente, Ama, magbigay ka ng pera. Para sa lahat ng nangangailangan ng gamot pero walang pangbili, Ama, magpadala ka ng tulong. Para sa lahat ng may anak na papasok sa school pero walang pambayad ng tuition, Ama, magbigay ka ng scholarship o ng financial assistance. Panginoon, hindi kami nag-aalala dahil alam naming ikaw ay may mga paraan. Ikaw ay meron ng resources na hindi pa namin naiisip. Ikaw ay meron ng sources na hindi pa namin alam. Kaya naman, kami ay umaasa sa iyo. Kami ay naghihintay sa iyo. Kami ay naniniwala na ikaw ay darating on time, hindi early, hindi late, kundi sa tamang oras. Ama, manalangin din kami para sa trabaho. Maraming tao ang walang trabaho ngayon. Maraming tao ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemic, dahil sa retrenchment, dahil sa closure ng companies. Ama, ikaw ay Diyos na gumagawa. Ikaw ay Diyos na kumikilos. Kami ay humihingi na buksan mo ang mga pintuan ng employment. Dalhin mo ang mga taong ito sa mga kumpanyang naghahanap ng empleyado. Hayaan mo silang makapasa sa interviews. Hayaan mo silang matanggap sa mga posisyon na swak sa kanilang skills at qualifications. Para sa mga may trabaho na pero hindi happy, na feeling stuck, na walang growth, Ama, kung time na para lumipat, bigyan mo sila ng courage. Kung time na para magstay at matuto pa, bigyan mo sila ng patience at perseverance. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang career decisions. Para sa mga entrepreneurs, sa mga may business, Ama, pagpalain mo ang kanilang ventures. Bigyan mo sila ng creative ideas. Bigyan mo sila ng business strategies na effective. Bigyan mo sila ng good employees. Bigyan mo sila ng loyal customers. Pagbutihin mo ang kanilang sales. Taasan mo ang kanilang profit. Palawakin mo ang kanilang operations. Hayaan mo silang maging successful, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para magamit din nila ang kanilang business para sa iyong kaharian, para tumulong sa iba, para magbigay sa church at sa ministries. Ama, manalangin din kami para sa financial wisdom. Dahil hindi sapat na may income, kailangan din ng wisdom kung paano gamitin, kung paano i-manage, kung paano mag-invest ng pera. Maraming tao, Panginoon, ay kumikita pero wala pa ring natitira dahil hindi marunong mag-budget. Maraming tao ay may pera pero napupunta lang sa hindi importanteng bagay. Ama, ituro mo sa amin kung paano maging wise stewards ng resources na ibinigay mo. Ituro mo sa amin ang principles ng tithing at giving. Ituro mo sa amin na ang una ay dapat mapunta sa iyo. Ang 10% ay dapat ibigay bilang tithe. Ituro mo sa amin kung paano mag-save para sa emergency fund. Ituro mo sa amin kung paano mag-invest para sa future. Ituro mo sa amin kung paano maiwasan ang unnecessary debts. Ituro mo sa amin ang contentment, na maging masaya sa kung ano ang mayroon, na hindi laging nagko-compare sa iba, na hindi laging gusto ng mas marami. Ama, hayaan mo kaming maging financially stable, hindi dahil sa aming sariling galing, kundi dahil sa iyong guidance at blessing. At ngayon, Ama, gusto naming magpatuloy sa portion ng prophetic declarations. Gusto naming magsalita ng mga salitang sumasalungat sa negative circumstances. Gusto naming magsalita ng mga salitang based sa iyong word. Gusto naming magsalita ng faith, ng pag-asa, ng victory. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kaming mag-declare ng mga bagay na hindi pa nakikita na para bang naroroon na. Tulungan mo kaming magsalita ng buhay sa mga sitwasyong tila patay na.
tulungan mo kaming ipahayag ang iyong mga pangako. Ipinapahayag namin ngayong araw na ito ay magiging magandang araw. Ipinapahayag namin na ang araw na ito ay puno ng mga blessings. Ipinapahayag namin na ang araw na ito ay magiging produktibo. Ipinapahayag namin na lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay. Ipinapahayag namin na walang kapahamakan ang darating sa amin. Ipinapahayag namin na kami ay protektado ng dugo ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang mga anghel ng Diyos ay nakapaligid sa amin. Ipinapahayag namin na ang Holy Spirit ay gumagabay sa amin. Ipinapahayag namin na makikita namin ang Diyos na gumagawa ng mga himala sa aming buhay. Ipinapahayag namin na makakatanggap kami ng good news ngayong araw. Ipinapahayag namin na ang mga prayers namin ay maririnig at sasagutan ng Diyos. At ngayon, gusto naming mag-declare based sa iyong word. Sinasabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay magsaya at magalak dito. Kaya naman, ipinapahayag namin na ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa amin. Magaganda ang plano ng Diyos para sa araw na ito, kaya kami ay magsasaya at magagalak. Sinasabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapakanan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaya naman, ipinapahayag namin na may magandang kinabukasan kami, may pag-asa kami, may future kami, hindi kami mawawala, hindi kami masisira. Sinasabi sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kaya naman, ipinapahayag namin na walang sino man ang makakalaban sa amin dahil ang Diyos ay para sa amin. Walang weapons na formed against us ang magtatagumpay. Sinasabi sa Isaiah 57:17, walang sandata na bubuuin laban sa iyo ang magtatagumpay. Kaya naman, ipinapahayag namin na lahat ng plano ng kaaway ay babagsak. Lahat ng atake sa amin ay mawawalan ng kapangyarihan. Sinasabi sa 1 Juan 4:4, kayo'y mula sa Diyos, mga munting bata, at tinalo ninyo sila, sapagkat siya na nasa inyo ay dakilang-dakila kaysa sa nasa sanglibutan. Kaya naman, ipinapahayag namin na mas malakas ang Diyos na nasa amin kaysa sa lahat ng powers ng kadiliman. Kami ay victorious, kami ay more than conquerors. Sinasabi sa Roma 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit tayong nangagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Kaya naman, ipinapahayag namin na kami ay higit na nananatiling nagtagumpay. Hindi ordinary victory, kundi extraordinary victory. Sinasabi sa Deuteronomio 28:13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa itaas lamang at hindi ka magiging sa ibaba. Kaya naman, ipinapahayag namin na kami ay ulo at hindi buntot. Kami ay nasa itaas at hindi sa ibaba. Kami ay leaders at hindi followers. Kami ay winners at hindi losers. Sinasabi sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya naman, ipinapahayag namin na walang imposible sa amin dahil si Kristo ang nagbibigay ng lakas. Sinasabi sa Marcos 11:23, sapagkat katotohanan, sinasabi ko sa inyo na sino mang magsasabi sa bundok na ito, magtindig ka at ihagis mo ang iyong sarili sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kaniyang puso, kundi naniniwala na ang mga bagay na kaniyang sinasabi ay mangyayari. Magkakaroon siya ng kaniyang nais. Kaya naman, ipinapahayag namin na ang mga bundok sa aming buhay ay lilipat, ang mga hadlang ay aalis, ang mga problema ay masosolusyunan dahil naniniwala kami at nagde-declare kami ng faith. Sinasabi sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, maghanap kayo at kayo'y makakasumpong, tumuktok kayo at pagbubuksan kayo. Kaya naman, ipinapahayag namin na lahat ng aming hinihiling ay ibibigay. Lahat ng aming hinahanap ay masusumpungan.
Lahat ng mga pintuan na aming kinakatok ay bubuksan. Ipinapahayag din namin ang tungkol sa aming identity. Kami ay mga anak ng Diyos. Kami ay chosen generation. Kami ay royal priesthood. Kami ay holy nation. Kami ay hindi ordinary. Kami ay special sa mata ng Diyos. Kami ay wonderfully made. Kami ay fearfully made. Kami ay created in the image of God. Kami ay may purpose. Kami ay may calling. Kami ay may destiny na dapat tuparin. Kami ay hindi aksidente. Kami ay plano ng Diyos. Kami ay gusto ng Diyos. Kami ay mahal ng Diyos. Walang anumang bagay na makakapaghiwalay sa amin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kami ay secure sa Kanya. Kami ay protected sa Kanya. Kami ay blessed sa Kanya. Kami ay favored sa Kanya. Ipinapahayag namin ang victory sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Victory sa spiritual battles, victory sa personal struggles, victory sa family issues, victory sa financial concerns, victory sa health problems, victory sa career challenges, victory sa emotional pains, victory sa mental battles. Kami ay victorious dahil si Jesus ay victorious. At dahil siya ay nananatili sa amin at kami ay nananatili sa Kanya, ang Kanyang victory ay aming victory din. Kaya naman, ngayong araw na ito, kami ay naglalakad sa victory. Kami ay sumasalita ng victory. Kami ay umiisip ng victory. Kami ay umaasa ng victory. At makikita namin ang victory na mangyayari sa aming buhay. Ama, ngayon, papasok na kami sa portion ng aming enclosure at consecration ng araw. Gusto naming tapusin ang aming panalangin ng may pusong puno ng pasasalamat, ng may kaisipang nakatuon sa iyo, at ng may determinasyong mamuhay para sa iyo ngayong buong araw. Panginoon, salamat sa lahat. Salamat sa pagkakataong manalangin. Salamat sa pribilehiyong makausap ka. Salamat sa assurance na ikaw ay nakikinig. Salamat sa pangakong ikaw ay sumasagot. Salamat sa pag-ibig na walang kondisyon. Salamat sa awa na walang hanggan. Salamat sa grace na sapat sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat sa biyayang araw-araw. Salamat sa buhay, sa kalusugan, sa pamilya, sa trabaho, sa mga kaibigan, sa lahat ng blessings na mula sa iyo. Salamat Panginoon dahil ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos na mapagmahal. At ngayon Ama, habang kami ay aalis mula sa sandaling ito ng panalangin at haharap sa mga gawain ng araw, kami ay nag-alay sa iyo ng lahat ng aming mga oras. Ang bawat oras na aming gagugugulin ay para sa iyo. Ang bawat minuto na aming itatrato ay alang-alang sa iyo. Konsagrahin mo, Panginoon, ang aming mga paa na kung saan man kami pupunta ay dala namin ang iyong presensya. Konsagrahin mo ang aming mga kamay na kung anuman ang aming gagawin ay para sa iyong kaluwalhatian. Konsagrahin mo ang aming mga bibig na kung anuman ang aming sasabihin ay magiging biyaya sa iba. Konsagrahin mo ang aming mga mata na kung anuman ang aming makikita ay hindi kami mailigaw. Konsagrahin mo ang aming isipan na kung anuman ang aming iisipin ay matuwid at banal sa iyong paningin. Konsagrahin mo ang aming puso na kung sino man o anuman ang aming mahalin ay alinsunod sa iyong kalooban. Ama, gawin mo kaming mga banal na sisidlan. Gamitin mo kami ngayong araw na ito para sa iyong layunin. Kung may taong kailangan ng tulong, gamitin mo kami. Kung may taong kailangan ng encouragement, gamitin mo kami. Kung may taong kailangan marinig ang gospel, gamitin mo kami. Handa kami, Panginoon. Kami ay handang maglingkod. Kami ay handang maging instrumento ng iyong pag-ibig. Ama, hinihingi din namin na ang presensyang naramdaman namin ngayong umaga ay hindi matatapos dito. Nais naming dalhin ang presensyang ito buong araw. Nais naming patuloy na makaramdam ng iyong presence sa aming trabaho, sa aming tahanan, sa aming pakikipag-ugnayan sa iba. Huwag mo kaming hayaang lumayo sa iyo. Huwag mo kaming hayaang makalimot sa iyo. Huwag mo kaming hayaang mabusi na masyadong hindi na namin napapansin ang iyong presensya.
Paalalahanan mo kami sa buong araw na ikaw ay kasama namin. Bigyan mo kami ng mga moment na makakapag-pause kami at makapag-thank you sa iyo. Bigyan mo kami ng mga pagkakataon na makapag-pray kahit saglit. Bigyan mo kami ng opportunity na makabasa ng iyong word kahit isang verse lang. Panatilihin mo kaming konektado sa iyo, Panginoon, sa buong araw. Ama, nangangako kami na babalikan namin ito bukas.